Sino ang makakatalo sa kapitan ng ganun? Isa sa kanila ang nauutol na nagsalita. Ang tingin ng ating bida ay naging malamig, galit ang bumalot sa kanyang mukha. Basura kayong lahat. Ramdam ang diwa ng pagkakapatiran, ngunit isinuka niya ito. Kasuklam-suklam. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang mga umaatake ay iniangat sa hangin. Nagsisigawan sila, ngunit sa isang iglap, malupit at walang awa silang pinaslang ni Kane. Habang patuloy siyang lumalaban, isang huling tanong ang ibinato niya sa mga kalaban. Bakit pa kayo nabubuhay? Sinabi niyang walang silbi ang kanilang pag-iral sa mundo. Ngunit nililinlang nila ang kanilang sarili na tila may halaga ang kanilang buhay. Sa mapait na mga salitang iyon, lumapit si Kane sa pinuno at hinugot ang talam ng Black Fang mula sa ulo nito. Mabuti na lang at buo pa rin ang espada, hindi ito nabasag. Ngunit bago pa niya ma-enjoy ang sandali, isang kalaban ang biglang umatake. Napabuntong hininga si Kane, bulong niya sa sarili kung gaano sila kawalang pag-asa. Sa isang mabilis at walang kahirap-hirap na hiwa, pinutol niya ang umatake. Ang natitirang mga miyembro, nagulat sa kanyang kalupitan, ay sabay-sabay na umatake. Habang papalapit sila, malamig na ngumisi si Kane at sinabi ng may matinding hinanakit. Ang tanging paraan para kayo ay maging kapaki-pakinabang sa mundong ito, ay ang mamatay ng mabilis. Sa isang iglap, pinagpira-piraso niya ang kanilang katawan, walang kahirap-hirap, walang awa. Sa kabila ng kanilang bilang, nag-api sila ni Kane. Mula sa kaguluhan, isang tinig ang pumailan lang. Isang lalaking nakasuot ng asul ang sumisigaw, pinapalakas ang loob ng iba. Kaya nating talunin siya kung magsama-sama tayo. Patayin siya. Ngunit makalipas ang ilang minuto, katahimikan na lamang ang natira. Si Kane ang nagwagi, ang kanyang espada ngayon ay wasak na sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang mga piraso nito na may malamig na ekspresyon. Talagang matibay, 100 hampas ang kinaya nito. Binaling niya ang tingin sa walang malay na prinsesa. Binuhat ito, at hinanap ang isang ligtas na lugar kung saan siya makakabawi. Napakasama ng kanyang kalagayan. Samantala, sa isang mar-angle na bulwagan, nakaupo ang Thunder Emperor, napapaligiran ng kidlat habang naglalagablab ang kanyang galit. Hawak niya sa leeg ang isa sa kanyang mga tauhan, isang nanginginig na babae. Napasigaw siya, nabigukang hulihin ang prinsesa. Halos hindi makapagsalita ang babae, nauuto ito. Ako, patawad, mahal na hari. Sa matalim na tingin, binitiwan siya ng Thunder Emperor. Ipaliwanag mo. Nanginginig ang kanyang tinig habang sumagot siya. May isang makapangyarihang mandirigmang dumating, kaya kami nabigo. Naningkit ang mga mata ng Thunder Emperor. Anong ibig mong sabihin? Anong klaseng mandirigma ang kayang talunin kayong lahat ng ganun kadali? Itinuro ng babae ang isang aparato sa tabi nila. Isang mana recorder. Lagi po naming dala ito para sa mga hindi inaasahang sagupaan. Nai-record nito ang laban. Pinanood ng Thunder Emperor ang footage sa katahimikan. Habang lumilipas ang bawat segundo, dumidilim ang kanyang ekspresyon. Ang mandirigmang iyon, napakabilis, napakatumpak. Nakakatakot na kahit ang recorder ay hindi man lang nakakuha ng mana signature mula sa kanya. Bahagyang nanginig ang boses ng Thunder Emperor habang bulong niya sa sarili. May 3 tao lamang sa mundong ito ang may kakayahang gumawa ng ganitong bagay. Ang Sword God ng ika-4 na kontinente, si Fluklad, ang dakilang hari ng unang kontinente, at ang pinuno mismo ng Atla Organization. Habang patuloy siyang nag-iisip, unti-unting gumapang ang takot sa kanyang tinig. Kung si Fluklad ito, kung nagkubli siya at lumitaw dito mismo, sa gitnang kontinente, napakapit, siya nang mahigpit, kung siya nga ito, mas malala pa ito kaysa sa inaakala ko. Makalipas ang ilang sandali, matapos makapagpahinga, unti-unting nagkamalay ang prinsesa. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang nasa isang di pamilyar na lugar siya. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa kaba. Nagtaka siya kung nahuli ba siya ng kalaban. Napabuntong hininga siya at bumulong sa sarili. Neriel, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalaan ang iniwan mo ako. Nag-aalala ang prinsesa na kapag bumalik si Neriel sa kanilang bayan at hinarap ang iba, maaaring maisip nitong wakasan ang sariling buhay dahil sa kahihiyan ng kanyang pagkabigo. Ngunit sa kaloob-looban niya, umaasa siyang hindi gagawin ni Neriel ang ganoong kamaliang desisyon.
Pilit niyang pinigil ang luha, ngunit hindi niya napigilan ang paghikbi. Habang umiiyak, tahimik siyang humingi ng tawad. Sa kanyang ama, sa kanyang ina, kay Neriel, at pati na rin kay Cain. Paulit-ulit na nanginginig ang kanyang boses habang binibigkas ang kanyang pagsisisi. Ngunit bigla, isang boses ang pamunit sa kanyang kalungkutan. Mukhang gising na siya. Nagulat ang prinsesa at napatingala. Malabo pa ang kanyang paningin dahil sa mga luha. Ngunit sa harapan niya, nakatayo si Cain. Pumikit siya at kumurap ng ilang beses, tila hindi makapaniwala. Nanaginip ba ako? Bulong niya, nanginginig ang boses. Marahang tinapik ni Cain ang kanyang noo. Kumusta ang pahinga mo? Tanong niya ng casual, na parang hindi sila nasa isang mapanganib na sitwasyon. Saglit na nanatili ang kanyang kamay sa noo ng prinsesa. Ang init nito'y nakapagpakalma sa kanya. Doon niya napagtanto, hindi ito isang ilusyon. Ikaw nga talaga, mahinang yuzel niya. Bago tuluyang humagulgol muli, nag-alala si Cain. May masakit ba? Tanong niya habang inilalabas ang isang bote na may kumikinang na likido. Inumin mo ito, mas gagaan ang pakiramdam mo. Nanlaki ang mga mata ng prinsesa. Iyan ba ang elixir na sinasabing kayang pagalingin ang anumang sugat, at kahit ibalik mula sa kamatayan? Ang liwanag na nagmumula sa potion ay parang nagpapagaan na ng kanyang pakiramdam. Sandali siyang nag-alinlangan bago umiling. Hindi ko matatanggap yan. Napakahalaga niyan. Tumanggi siya, hindi ito dapat sayangin lang para sa kanya. Napabuntong hininga si Cain. Alam niyang ang elixir na ito ay orihinal na pagmamayari ng mga beastman. Iniwan ito sa kanya ng kanyang lolo para sa ganitong sandali. Sinabi sa kanya noon na, kapag dumating ang tamang oras, tiyaking maiinom ito ng saserdote. Ngunit kung ipipilit niyang hindi ito tanggapin ngayon. Sinabi ni Cain na ipaalam lang sa kanya kung kailan niya ito kakailanganin. Dahan daw ang tumango ang prinsesa. Nararamdaman ng halo-halong pasasalamat at guilt. Tumingin siya kay Cain at mahina ngunit kaos pusong nagsabi, muli mo akong iniligtas, kahit ang dami mo ng problema. Salamat. Bigla, naalala niya ang espada ni Cain, ang mistletoe. Anong nangyari sa espada mo? Tanong niya. Ngumiti si Cain at itinuro ang isang mimik sa tabi nila. Nasa loob niyan. Naisip niya na kung nasa loob ng mimik ang espada, hindi ito bibilangin bilang direktang paghawak niya rito. Inutusan niya ang mimik na ipakita ang espada. Bumukas ang mga panga nito, at doon lumitaw ang mistletoe. Biglang kumislap ang liwanag mula sa espada. Pinuno ang buong silid ng nakakasilaw na liwanag. Napakurap ang prinsesa at napasapaw sa kanyang mga mata. Anong nangyayari? Tanong niya, naguguluhan. Umiling si Cain. Hindi ko rin alam, inamin niya. Pero parang, medyo masyadong buhay ang espadang to. Balik sa airship. Sa loob ng airship, mukhang balisa si Kyle Sama. Lumapit ang kanyang apprentice at nagtanong. Ano po ang bumabagabag sa inyo? Napabuntong hininga si Kyle. Pakiramdam ko kasalanan ko ito. Kung hindi lang sana kailangang mag-mature ng espada. Hindi na sana nagtagal si Cain sa pabrika. Nag-usisa ang apprentice. Talaga bang ganoon kahirap ang pagpapalakas ng espada? Tumango si Kyle. Hindi naman mahirap ang proseso mismo. Ang problema, kailangang sumipsip ng mana ang espada. Kapag mas marami itong nakuha, mas lumalakas ito. Kung may lugar lang na may 5 beses na mas mataas ang konsentrasyon ng mana, maaari nang maging tunay na banal na espada ang mistletoe. Samantala, sa loob ng kuweba, pinagmamasdan ng prinsesa ang makinang na espada. May halong pagtataka sa kanyang mukha. May problema ba rito? Tanong niya. Kumaibot ang balikat ni Cain. Parang pinabilis ng mimik ang proseso. Ang konsentrasyon ng mana sa loob noon ay 10 beses na mas mataas sa normal. Kaya mukhang mas mabilis na nag-i-evolve ang espada. Tumingin siya sa prinsesa. Kung ganito nga ang nangyayari, maaari na tayong umalis kaagad. Nagulat ang prinsesa. Aalis. Saan tayo pupunta? Ngumisi si Cain. Sa base ng Atla. Ang Central Continent ay halos walang tao ngayon. Kung nandoon lang ang mga opisyal ng Atla, dapat sana ay nakialam na sila noong sinalakay ang mga airship. Ibig sabihin, abala sila sa ibang misyon. Napaisip ang prinsesa at tumango, napagtanto niyang may punto si Cain. Iniabot ni Cain ang kanyang kamay sa kanya. Kailangan nating magtipon ng impormasyon. Kakailanganin ko ang tulong mo. Sa base ng Atla. Samantala, sa base ng Atla, galit na galit ang pinuno ng mga escort.
Sumisigaw siya ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Hanapin niyo ang prinsesa, sa kahit anong paraan. Walang iwanang bakas, dapat mahanap siya agad. Habang nagmumura sa sarili, aminado siyang natatakot siyang maparusahan. Kung hindi niya mahahanap ang prinsesa sa loob ng 3 araw. Sa loob ng surveillance base ng Atla. Sa kabilang banda, matagumpay nang nakapasok si Kane at ang prinsesa sa gusali ng surveillance. Ang kanilang lihim, isang spell na pinatay ang lahat ng kamera. Tinitiyak na hindi sila makikita ng kalaban. Dahil dito, naging maayos ang kanilang pagpasok ng walang sagabal. Mula sa isang sulok, maingat na sumilip si Kane. Nandito sila, bulong niya. Nang sumugod ang mga kalaban, mabilis na binunot ni Kane ang kanyang espada. Ang kanyang galaw ay mabilis at walang awa. Parang may matinding puot siya sa kanila mula sa isang nakaraang buhay. Wala siyang binigyan ng pagkakataong magpakilala. Bago pa makapagsalita ang sinuman, nakahandusay na sila sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang pinuno ng mga escort. Sumisigaw ito ng kung ano-ano tungkol sa prinsesa. At nang makita siya nito, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ko inasahang ikaw mismo ang pupunta rito, sabi nito. Ngayon, sisiguraduhin kong mahuhuli kita ng personal. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, biglang sumugod si Kane gamit ang kanyang kamao. Sa isang iglap, muntik nang ihatid ni Kane ang huling dagok. Ngunit biglang pumagitna ang prinsesa. Hinte, sigaw niya, puno ng pangamba. Pwede pa natin siyang gamitin para makakuha ng impormasyon. Bagamat naiinis, napilitan si Kane na huminto. Lumapit ang prinsesa at idinikit ang isang talisman sa noo ng escort leader. Isang utos ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ibigay mo ang access code. Dahil sa epekto ng talisman, hindi napigilan ng pinuno na isiwalat ang code. Mabilis itong inilagay ni Kane sa sistema. At sa kanilang ginhawa, bumukas ito. Habang inaaral ang mga talaan, isang nakapangangilabot na katotohanan ang bumungad sa kanila. Nakapaloob dito ang mga ulat tungkol sa pagsalakay sa iba't ibang kontinente. Ang progreso ng pagsakop sa unang kontinente, 99% na. Napahinto si Kane. Biglang umapaw ang galit sa kanyang puso. Ang unang kontinente, ang lupang pinagbuklod ng kanyang lolo, si Von Flukled, at ipinamana sa kanyang ama. At ngayon, bumagsak ito sa loob lamang ng 14 na taon. Mula nang ipaubaya ito ng kanyang lolo, hindi niya matanggap ito. Sa matinding galit, nagngit-ngit si Kane. Uubusin ko ang bawat isa sa mga hinayupak na Atla na yan. Nagulat ang prinsesa sa kanyang biglaang pagsabog ng galit. Nagsimulang tumulo ang pawi sa kanyang noo. Kay Kane, anong nangyari? Tanong niya nang may pag-aalalang tono. Napabuntong hininga si Kane at pinilit pakalmayan ang sarili. Pasensya na, nadala ako. Malalim ang kanyang tingin habang idinagdag niya. Taga-unang kontinente ako, at makita itong bumagsak ng ganito. Hindi ko matanggap. Tumango ang prinsesa, ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, sagot niya. Hindi ko inakalang ganyan na kabilas ang pagbagsak ng unang kontinente. Nakakabahala ito. Binalik niya ang tingin sa screen. Paano naman ang iba? Ganoon din ba ang sitwasyon nila? Mabilis na sinuri ni Kane ang datos. Ikalawang kontinente 11%, ikatlong kontinente 38%, ikaapat na kontinente 48%. Sa kabutihang palad, ang pamilyang Maharlika ng Vestoria sa ikalawang kontinente ay matagumpay pang lumalaban. Napabuntong hininga ng malalim ang prinsesa. Buti na lang, hindi si kuya, bulong niya. Tumaas ang kilay ni Kane. Pinaghihinalaan mo ba ang unang prinsipe? Tumango ang prinsesa. Oo, 3 tao lang ang nakakaalam ng pagbabalik namin sa ikalawang kontinente. Si Neriel, ang kuya ko, at ako. Kaya paano nalaman ng Atlas ang tungkol dito? Ang iniisip ko, baka si kuya ang nagtaksil sa amin. Ngayon, nakahinga siya ng maluwag. Nalaman niyang hindi ito ang kaso. Ngunit sumimangot si Kane. Huwag kang maging kampante agad. Hindi alam ni Muriel na hindi isang especially iya ang unang prinsipe. Kung kumbinsido pa rin siyang traidor ito, baka iulat niya ito sa hari ng mga halimaw. At kung mangyari iyon, maaari siyang arestuhin. Namutla ang prinsesa. Kung ipagbigay alam ito ni Neriel sa hari ng mga halimaw, magdudulot ito ng kaguluhan sa loob ng maharlikang pamilya. Masisira ang tiwala sa loob ng Vistorian Sanctuary.
At gagamitin ito ng Atla upang sakupin ang ikalawang kontinente. Nanginginig ang kanyang boses sa kaba. Kailangan kong balaan ang aking ama bago makarating si Neriel sa ikalawang kontinente. Pero wala akong paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Lumalim ang ekspresyon ni Kane. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon. Kung ganoon, pupunta tayo sa Atlas Central Headquarters sa Barak Hall. Napatingin ang prinsesa sa kanya. Halos hindi makapaniwala. Ang Atlas Central Headquarters. Iyon ang pinakamalaking base nila. Mahigit 1,000 tauhan ang nakakalat doon. Tumango si Kane, walang pag-aalinlangan. Iyon lang ang paraan. Kailangan nating sumuot sa kuta nila. Makalusot sa kanilang hanay. At makakuha ng isang communication device bago makarating si Neriel. Napagtanto ng prinsesa na wala na silang ibang pagpipilian. Tumingin siya sa orasan. 8 oras na lang at dadating na ang airship sa ikalawang kontinente. Wala na tayong oras para mag-aksaya. Halika, Kane, kailangan na nating kumilos. Sa Atla Headquarters, Central Continent. Halos yumanig ang buong silid sa galit ng pinuno. Nagsisisigaw siya sa harap ng kanyang mga sundalo. Mga inutil, ni anino ng prinsesa, hindi nyo pa rin matagpuan. Isang sundalo ang dahan-daw ang lumapit. Halatang kinakabahan. Sir, kalahati ng aming mga tauhan ay kasalukuyang nagsasagawa na ng paghahanap. Pakiusap, bigyan niyo pa kami ng kaunting oras. Tinitiyak kong may magandang balita kaming maibabalik sa inyo. Pero isang matalim na tingin mula sa pinuno ang nagpatigil sa kanya. Walang silbi ang mga palusot ninyo. Hanapin ang prinsesa sa loob ng susunod na ilang oras. Kung hindi, bababa rito ang number 1 ng Atlas Organization. Biglang nanlamig ang lahat ng sundalo. Nag-umpisang bamulong ang ilan. Nagsasabi ng kanilang pangamba. Ang pinakamalakas na enforcer ng Atla Organization. Kung siya mismo ang bumaba rito, siguradong may massacre na magaganap. Ngunit bago pa lumaganap ang takot, isang grupo ng sundalo ang biglang sumugod papasok sa silid. Mga mukha nila punong-puno ng pag-aalala. Sir, kami po ay tinawag ninyo. Ano ang inyong utos? Naningkit ang mata ng pinuno. Nagdidilim ang kanyang ekspresyon. Tinawag ko kayo. Kailan ko kayo tinawag? At bakit iniwan ninyo ang inyong mga posteng binabantayan? Nagkatinginan ang mga sundalo, halatang naguguluhan. Pero, sir, narinig po namin ang inyong boses. Sinabi niyong may mga sumalakay. At inutusan niyo kaming lamusong sa basement. Dahan-daang nagbago ang galit sa mukha ng pinuno. Patungo sa matinding pagdududa. Ano, kailan ko sinabi iyon? Wala akong ibinigay na ganoong utos. Bago pa sila makapagtalo pa. Isang malamig, nakakasindak na boses ang pumuno sa silid. Ako ang nagsabi noon. Mula sa anino, lumitaw si Kane. Ang kanyang presensya agad na naghari sa buong kwarto. Sa isang mapanuksong tono, nagpatuloy siya. Alam kong magiging epektibo kung titipunin ko kayong lahat sa iisang lugar. Para mapatamba ko kayo ng sabay-sabay. Dahan-daang hinawakan ni Kane ang kanyang espada. Ang kanyang mata kumikislap sa matinding determinasyon. Ang oras ay isang bagay na wala ako. Napako ang tingin ng lahat ng sundalo kay Kane. Nanigas sila sa kanilang kinatatayuan. Walang naglakas loob na gumalaw. Hindi makapaniwala ang komandante at sumigaw, "Sino ka, Impacto?" Kumiling si Kane, lumapad ang ngiti niya. Ako ang Grim Reaper. Bago pa makagalaw ang sinuman, biglang nagdilim ang silid. Naputol ang kuryente, iniwan ang mga sundalo na bulag at litong-lito. Nag-umapaw ang takot sa kanilang mga sigaw habang pilit nilang inaayos ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng isang transmission device, ipinaalam ng prinsesa kay Kane na pinutol na niya ang kuryente. At inactivate ang sensor ayon sa plano. Gumagana na dapat ang Visual Enhancement Talisman, aniya. Tumango si Kane kahit hindi siya nakikita ng prinsesa. Mabuti, tapusin na natin ito. Nagsimulang magbigay ng utos ang komandante. Pilit tinipon ang kanyang mga tauhan. Huwag kayong matakot, mas marami tayo sa kanya. Pero hindi na niya natapos ang sasabihin. Mabilis na damapo ang kamao ni Kane sa kanyang mukha. Pinatalsik siya sa kabilang panig ng silid. Nagpanik ang mga sundalo, sumisigaw sa dilim habang sunod-sunod na umatake si Kane. Mabilis, walang awa, dinampot niya ang espada ng bumagsak na komandante, inikot-ikot ito sa kanyang kamay. Hindi masama, aniya.
Tingnan natin kung gaano ito kapakinabang. At sinubukan niya ito sa mga sundalo. Sa isang walang habas ngunit eksaktong galaw, isa-isa niyang pinutol ang kanilang buhay. May isang desperadong sundalo ang napasigaw. Teka, patawad na, may bata rito. Lumalim ang ngisi ni Cain. Bate, napakasaklap naman. Samantala, pinanood ng prinsesa ang kaguluhan gamit ang sensor ng talisman. Ginamit niya ang kanyang mahika upang iligaw ang mga sundalo sa patibong ni Cain. Ngunit nang makita niya ito ngayon, nanlumo siya. Ang bangis nito, ang tila kasiyahan sa pagpatay. Parang nakita na niya ito noon. Naalala niya ang isang pangitain. Si Cain, napaliligiran ng isang nakakatakot na aura. Ang kanyang kapalaran, nakatago sa isang madilim na hinaharap. Napakapit siya sa kanyang dibdib. Totoo ba, nakatadhana ba siyang maging isang halimaw? Balik sa labanan, bumasag ang boses ni Cain sa katahimikan. Tahimik na masyado, aniya. Nakakabagot, may alok ako. Patatawarin ko ang unang taong magmamakaawa. Walang pag-aalinlangang nagunahan sa paghingi ng tawad ang mga sundalo. Nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Tumawa si Cain, isang malamig, walang kaluluwang tawa. Sabi ko una lang ang patatawarin, aniya. Pero dahil sabay-sabay kayong nagmakaawa, napangisi siya. Mukhang kailangan ko kayong tapusin lahat. At ginawa niya nga, sa isang baliw na saya, iwinasiwas niya ang espada. Parang isang mabangis na hayop na naglalaro sa kanyang biktima. Nang bumagsak ang huling kalaban, tumayo si Cain sa gitna ng karnepilyong iniwan niya. Saka bamantong hininga, nakakapagod umasa sa pandinig lang, bulong niya. Walang silbi ang talisman na to. Dapat ay napalakas nito ang kanyang pandama. Dapat ay nakakakita siya kahit sa dilim. Kumunot ang noo niya. Hindi ang talisman ang may problema. Siya mismo. Wala akong mana, kaya hindi ito gumana. Habang papalabas na siya, isang figure ang hamarang sa kanyang daraanan. Ang prinsesa, matalim ang tingin nito. Bago pa siya makapagsalita, naunahan na siya nito. Hindi ako mahilig mag-aksaya ng oras, aniya. Kaya diretso na tayo. Nasasarapan ka bang pumatay ng tao? Bahagyang natigilan si Cain. Ngunit agad siyang sumagot. Hindi kumbinsido ang prinsesa. Itinuro siya nito ng may galit. Sinungaling, pinaglaruan mo sila, sigaw ng prinsesa. Binigyan mo sila ng pag-asa. Para lang durugan ito sa harap nila. Tama ba ako? Umiling si Cain. Nagkakamali ka. Mahinahon ang boses niya, ngunit hindi ito nakatulong. Biglang naputol ang tensyon ng isang nakakakilabot na boses ang umalangaw sa silid. Prinsesa Shay Van Vestren, napako sa kinatatayuan ng prinsesa. Hindi maaaring. Ang Thunder Emperor, sa isang dumadagandong na boses, nagsalita ito. Ang lakas ng loob mo. Naglakad ka sa Atlas Central Headquarters na parang ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Tumangala siya, ang kanyang presensya naglalabas ng hindi matatawarang kapangyarihan. Hindi kita patatikasan. Pupulbyusan ko kayong dalawa. Hanggang sa wala nang matira kahit isang abo. Kasabay ng isang nakakabinging sigaw, bumalot ang kuryente sa paligid. Umaapoy sa kidlat, isang mabagsik na atake ang hamarang sa kanilang daan. Mabilis na napagtanto ni Cain ang sitwasyon. Hindi ang prinsesa ang punteriya nito. Siya, kaya ganito ang plano mo, Van. Tatapusin mo muna ako, at saka mo huhulihin ang prinsesa, hindi ba? Malungkot na nagmuni-muni si Cain habang sumabog ang atake kung saan siya nakatayo kanina. Naiwan ang isang umuusok na hukay sa kanyang pinaghugutan. Nataranta ang prinsesa at napasigaw. Cain, ngunit walang tugon. Napangisi ang Thunder Emperor. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa prinsesa. May silbi ka pa, hindi kita papatayin, hindi pa ngayon. Biglang lumitaw si Cain mula sa usok, walang galos, walang sugat. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang balikat at ngumiti ng mapanukso. Thunder Emperor, tapat sa pangalan mo. Malakas nga ang kidlat mo, at masama rin ang ugali mo, akmang-akma. Nanlaki ang mga mata ng Thunder Emperor sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Pero bago pa siya makagalaw, biglang lumundag si Cain. Isang kamao ang damapo sa mukha ng emperador. Sa isang iglap, napailalim siya sa matinding puwersa. Lumipad pabalik, sapul ang 5 higanteng haligi. Nagbagsakan ang mga guho, parang paputok na bato sa paligid. Mabilis na lumapit ang prinsesa kay Cain. Tapos na ba? Natalo mo na ba siya?
Hingal niyang tanong. Umiling si Kane. Hindi pa. Mula sa dalang mimic, hinugot niya ang isang sagradong relikya. Isang banal na kasangkapan na tinatawag na Sol Aden Restraint. Humarap siya sa prinsesa. Pakisuot ito, aniya. Napasinghap ang prinsesa. Ay ito, isang sagradong bagay mula sa unang Beast King. Bakit nasa iyo ito, Kane? Iniwas niya ang tingin. Hindi mo gustong malaman. Mahina ang kanyang sagot. Ninakaw ito ng kanyang lolo upang linisin ang tunay na kalikasan ni Kane. Sinabi noon ng kanyang lolo na darating ang araw na kailangang ibalik ni Kane ang relikyang ito sa tunay nitong tagapagmana. At ang araw na iyon, ngayon na. Ipinaliwanag ni Kane, ang relikyang ito ay may kakayahang gisingin ang natutulog na dugo ng Vistor. Ang dugong dumadaloy sa prinsesa. Kapag nagising ito, magiging pinakamalakas na Vistor siya sa kasaysayan. Pero wala ng oras para sa mahabang paliwanag. May isa siyang hiling. Nag-alinlangan ang prinsesa, pero kalaunan ay tumango. Ano iyon? Saglit na tumingin si Kane sa Thunder Emperor, na nagsisimula ng gumalaw muli. Matapos ko siyang talunin, baka mawalan ako ng malay. Napalunok siya. Maaari bang ikaw ang pamrotekta sa akin? Nanuyo ang lalamunan ng prinsesa, pero dahan-dahan siyang tumango. Sige, kung ganun, umalis ka rito kaagad. Utos ni Kane. Habang papalayo ang prinsesa, nagising na ang Thunder Emperor, galit na galit. Isang nakakasindak na sigaw ang lumipad sa hangin. Hindi kayo makakatakas. Nagpakawala siya ng isang mabangis na atake. Ang kanyang palad kumikislap sa kapangyarihan. Hinarang ito ni Kane gamit ang kanyang espada. Ngunit sa lakas ng salpukan, naduraj ang sandata niya. Napatigil sandali ang prinsesa. May guilt na dumaan sa kanyang mukha. Paumanhin, bulong niya bago ipinagpatuloy ang pagtakas. Nagngit-ngit ang Thunder Emperor. Hayop ka, maghanda ka. Ngunit nanatiling walang pakialam si Kane. Ngumiti pa ito, kung ito ang klase ng lakas ng isang rank aide mula sa Atla Organization. Nagbuntong hininga siya. Hindi ako na-impress. Sumugod ang Thunder Emperor. Ang kamao niya bumalot sa kidlat. Papunta kay Kane na may layuning durugan siya sa isang suntok. Pero hindi man lang natinag si Kane. Madali niyang hinarang ito. Ganun lang. Nakangising sabi niya. Isang suntok na may kidlat, at hindi man lang ako kinilabutan. Napaatras ang Thunder Emperor. Gulat na nakaukit sa kanyang mukha. Anong klaseng halimaw ka? Lalong lumalim ang ngisi ni Kane. Hindi mo yata alam kung paano magbato ng tamang suntok. Hayaan mong turuan kita. Sa isang iglap, lumipad ang kamao ni Kane. Diretsyong tumama sa sikmura ng Thunder Emperor, na may wasak dagat na lakas. Dumagundong ang paligid, sumabog ang dugo, naghiwalay ang espiritu ng emperador sa kanyang katawan. Nagkapira-piraso ang kanyang mga laman loob, at isang malawak, madilim na butas ang naiwang nakabukas sa kanyang tiyan. Sa ibabaw ng kanyang bumagsak na kalaban, tumayo si Kane, malalamig ang kanyang mga mata, at walang bahid ng emosyon ang kanyang tinig. May natutunan ka ba tungkol sa tunay na suntok? Samantala, matagumpay nang nakaalis ang prinsesa mula sa magulong lugar. Napabuntong hininga siya ng malalim sa ginhawa. Ngunit pagkarating niya sa control room, isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang isipan. Kaya ba talaga niyang gamitin ang sagradong artifact? Kung tanggihan siya nito, maaaring maging sanhi ito ng kanyang pagkawasak. Bigla, isang ingay mula sa malayo ang gumising sa kanyang ulirat. Isang grupo ng mga sundalo ang paparating. Umaalingaw-ngaw ang kanilang tinig sa mga pasilyo. Lahat ng security system ay bumagsak. Sigaw ng isang sundalo, pupunta ako sa control room. Ang iba, hanapin ang mananalakay. Napakapit ang prinsesa sa sagradong artifact. Wala nang oras para pagdudahan kung tatanggapin siya nito o hindi. Kailangan na niyang kumilos ngayon. Minsan nang binalaan siya ng kanyang ama, ang Beast King. Tungkol sa 2 anyo ng relikyang ito. Isang pagpapala, ngunit isa ring sumpa. Kapag ang hinirang ang nagsuot nito, tatanggap siya ng kapangyarihang walang kapantay. Ngunit kung hindi, ang artifact mismo ang kukuha ng kanyang buhay. Dumaan ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Kung siya nga ang hinirang, bakit siya mahina? Bakit lamang siya lumalakas sa ilalim ng kabilugan ng buwan? Ngunit walang silbi sa ibang panahon. Nanigas siya sa takot. Ngunit naalala niya ang habilin ng kanyang ama. Naalala niya ang pakiusap ni Kane. Ang pangako niyang paprotektahan ito.
Buong determinasyon, nilabanan niya ang takot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, at isinuot ang sagradong artifact. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Umagos sa kanya ang di mabilang na enerhiya. Isang sinaunang puwersa na nakatali sa unang Beast King. Lalong tumulim ang kanyang paningin. Ngayon, kaya na niyang makita ang lahat. Kahit ang nasa likod ng dingding. Kahit ang mga bagay sa malalayong lugar. Sa isang tingin, nakita niya ang katotohanan. Si Van, ang Thunder Emperor, ay patay na. At si Kain, walang malay matapos ang laban. Wala ng oras. Naisip niya, kailangang tapusin ko ang mga natitirang kalaban. At protektahan si Kain. Ilang saglit pa, pumasok sa control room ang mga sundalo. Walang nakitang sinuman, kaya agad silang naghiwa-hiwalay upang maghanap. Pero biglang lumundag ang prinsesa mula sa kanyang pinagtataguan. Isang masidhing hampas ang kanyang pinakawalan. Isang dagandong na yumanig sa buong silid. 2 sundalo ang agad na bumulagta, patay. 10 pa, bulong niya sa sarili. Habang lalo pang tumigas ang kanyang loob. Samantala, sa kabilang dako, si Kain ay naligaw sa isang panaginip. Ngunit iba ang panaginip na ito. Ito ay isang pangitain. Sa loob nito, nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking hukbo. At doon, nakita niya ang prinsesa. Ngunit hindi na siya isang prinsesa. Siya na ang Beast King. At sa malupit niyang tinig, iniutos niya sa kanyang mga sundalo. Patayin si Kain. Ngunit tumawa lang si Kain. Isang madilim at malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mundong ito, aniya. Akin dapat ito. Ang mga magnanakaw tulad ninyo, dapat mamatay. Sa isang iglap, isang itim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan. Tingnan natin kung may laban kayo. At sinimulan niyang tabasin ang mga sundalo. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Sa bawat ihip ng kanyang espada, sa bawat bagsak ng kanyang kamao, bumabagsak ang kanyang mga kalaban. Isa-isa, tulad ng mga damong pinutol ng karit. Duguan, galit, at puno ng puot. Napasigaw ang Beast King. Tirano, Haring Von Euclid. Dito nagtatapos ang paghahari mo. Sa isang iglap, sumugod siya. Ang espada niya nakatutok sa puso ni Kain. At bago pa makaiwas si Kain, bago pa siya makakilos, bumaon ang talam sa kanyang dibdib. Nag-uumapo ang dugo mula sa sugat. At sa pagitan ng kanyang hapdi at panghihina, narinig niya ang malupit na tinig ng Beast King. Bakit mo ginamit ang lakas mo para sa kasamaan? Bakit mo pinili ang landas na ito? Si Kain ay natalo at bumagsak. Doon natapos ang panaginip, ngunit iniwan nito ang isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanya habang siya'y natutulog. Bakit, laging ganito ang katapusan? Bulong niya, kahit nasa malalim na antok. Ano ba ang panaginip na ito? Isang babala, o isang sulyap sa katotohanan ng ibang dimensyon. Habang nananatiling walang malay si Kain, hindi siya iniwan ng prinsesa. Tahimik siyang nagbantay sa tabi nito. Habang mahina niyang binigkas, hindi pa rin siya nagigising. Napasulyap siya sa sirang communication device. Si Neriel ay darating sa ikalawang kontinente sa loob ng 4 na oras. At hindi ko siya makontak. Kailangang lumabas siya, huminga ng sariwang hangin. Linawin ang kanyang isipan. Sa labas, tumingala siya sa madilim na kalangitan. Nagulat siya nang makita ang kalahating buwan na kumikinang sa itaas. Bakit parang kabilugan ng buwan? Kahit hindi pa buo ang buwan, pakiramdam niya ay mas malakas siya kaysa dati. Nagsimulang sumagi sa isip niya. Binabago ba ng sagradong artifact ang paggising ng kanyang dugo? Nang tumingin siya sa isang munting puddle, nagimbal siya. Nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya, tunay siyang makapangyarihan. Ngunit ang kanyang pagninilay ay biglang naputol. Isang malamig na tinig ang pumailan lang sa kanyang likuran. Gandang gabi, hindi ba? Napapitlag ang prinsesa, mabilis siyang lumingon, at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Siya ay walang pag-aalinlangang nagimbal. Nang makita kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang rank isang Atla executive. Si Starfish. Malumanay na ngumiti si Starfish. Napakagandang tanawin, napapaalala nito sa akin ang isang araw noon. Isang lab ang hindi pa natatapos. Hindi pa rin makapagsalita ang prinsesa. Pero sa wakas, nagawa niyang itanong. Bakit ka nandito? Nagbago ang ekspresyon ni Starfish.
Narinig kong patay na si Van, ang Thunder Emperor. At dahil doon, naparito ako, may galit sa puso. Nasaan si Reinhard von Flügel? Napalunok ang prinsesa. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo iniisip na naririto ang supremong pinuno ng unang kontinente? Ngumiti si Starfish. Ngunit hindi iyon ngiting pala kaibigan. Dahil sa paraan ng pagkamatay ni Van. Sa buong mundo, 3 lang ang may kakayahang patayin siya sa ganoong paraan. Ang una, ay ang Absolute One, ang pinuno ng aming Atla Organization. Ang pangalawa, ay ang Sword God ng ika-4 na kontinente. At ang pangatlo, ang supremong pinuno ng unang kontinente, si Reinhard von Flügel. Ngunit, ang tanging nawawala, si Flügel. Kaya sigurado akong nandito siya. Umiling ang prinsesa. Nagkakamali ka. Hindi siya ang taong hinahanap mo. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Starfish. Nagsisinungaling ka. Kung kasabwat mo si Flügel, imposibleng hindi mo alam kung nasaan siya. Ano? Binibigyan ka ba niya ng pekeng pangalan? Sa isang iglap, isang mabilis na galaw lang ng daliri ni Starfish. At tumilapon ang prinsesa palayo na parang isang basura. Umalis ka na rito. Wala akong oras sa mahihinang insekto tulad mo. Bagsak sa lupa, nakita ng prinsesa ang halimaw na galit sa mata ni Starfish. Mula sa cave kung saan natutulog si Cain. Isinigaw ni Starfish, lumabas ka, Flügel. Mataas niyang itinaas ang kamay. At isang nakapanghihilakbot na enerhiya, ang namuo sa kanyang palad. Isang higanteng sibat, puno ng 20 taon ng paghihiganti. Ngayon na ang araw ng pagbabayad. Sa loob ng 20 taon, hinintay ko ito. Hinagis niya ang kanyang sibat. Direkta sa kuwebo kung saan natutulog si Cain. Hindi, napabangon ang prinsesa. Pilit niyang hinabol ang sibat. Ngunit nakita siya ni Starfish. Hindi ba sinabi kong huwag kang makialam? Sa isang iglap, isa pang sibat ang lumipad papunta sa kanya. Sa huling segundo, napailag siya, pero ang sibat ay dumaan sa gilid niya. Iniwang duguan ang kanyang braso. Habol ang hininga, napaisip siya. Kung wala ang sagradong artifact, patay na ako ngayon. Sinubukan niyang tumayo, pero tila hindi sumusunod ang kanyang katawan. Mula sa kanyang likuran, iniangat ni Starfish ang kamay. Ang sibat na kanyang hinagis. Biglang bumalik sa kanyang palad. Ngumiti siya, puno ng pang-uuyam. Impresibo, nakaiwas ka, ngunit wala akong interes sa iyo. Isang iglap lang, muli niyang itinaas ang kanyang sibat. At sa huling pagkakataon, inihagis niya ito, direkta sa kuweba ni Cain. Hindi, sa isang iglap, tumagos ang sibat sa lumang pader ng kuweba. Sa isang iglap, bumagsak ang buong cave, napako ang prinsesa sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan niyang bamulong, Cain, ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa akin. Hiningi mo sa akin na protektahan ka. At ngayon, wala akong nagawa. Sa likod niya, natawa si Starfish. Isang malupit, malalim na halakhak. Walang reaksyon. Kung sino man ang pumatay kay Van, hindi siya mamamatay ng ganun lang. Dahan-daang tumangala ang prinsesa. Nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ikaw, papatayin kita, anuman ang mangyari. Sa sobrang galit, isang malupit na enerhiya, ang sumabog mula sa kanyang katawan. Napansin ito ni Starfish. Oh, mas malakas ka ngayon. Mukhang nagising ang dugo mo. Ngunit umiling siya. Sayang lang. Wala akong panahon sa tulad mo. Mula sa langit, 1,000 sibat ang bumagsak pababa. Mamatay ka na lang. Kinaikit ng prinsesa ang kanyang mga mata. At tumakbo, hinihingal, sugatan. Inilegan niya ang bawat isa. 1, 2, 10, 100, sa loob ng tila habang buhay. Hindi siya tumigil sa pag-iwas. Nagulat si Starfish. Wow, mahinang bulong niya. Nakayanan niya yun, ngunit ngumiti siya ng mapait. Pero tapos na ang laro. Mula sa kawalan, inilahad niya ang kanyang kamay. Isang makapangyarihang sibat ang lumitaw sa kanyang palad. Isa sa kanyang pinakamalakas na sandata. Handa na siyang tapusin ang laban. Ngunit bago pa niya magawa ito, isang tinig ang pumailan lang mula sa guho. Sobrang sakit mo na sa ulo. Malamig, nakakatindig balahibo. Si Cain, dahan-dahan siyang lumabas mula sa bumagsak na kuweba. Ang kanyang aura ay nagbago, mas matindi, mas mabangis. Ang sama ng gising ko. Ang haba ng bangungot ko. Kailangan kong may pagbuntunan ng inis ko. Napaatras si Starfish. Teka, hindi siya si Reinhard Flügel.
Namilog ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Sandali lang, hindi ba ito, apo ni Flukled? Buhay pa siya. Imposible. Di ba't si Kane ay pinatay ni Flukled 20 taon na ang nakakalipas? Hindi makapaniwala si Starfish. Hindi maaari. Napaisip siya ng malalim. 20 taon na ang nakalipas. Sinabi sa kanya ng Shrine Maiden na si Kane von Euclid ay pinatay mismo ng kanyang sariling lolo. At inihayag ng Euclid Kingdom na si Kane ay patay na. Ngunit kung narito si Kane ngayon, ibig sabihin, nagsinungaling si Reinhard Flukled. Napakuyom ang mga kamao ni Starfish. Akala ko ba kaya nagkulong si Reinhard sa sarili niyang kaharian? Dahil sa pagsisisi sa pagpatay sa kanyang apo. Yun pala, niloko lang niya tayong lahat para protektahan si Kane. Biglang ngumiti si Starfish. Sakto ang dating mo. Sakto lang, naisip ko ang isang napakagandang paraan ng paghihiganti. Tumingin siya kay Kane. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Pupugutan kita ng ulo, at ihahandog ko ito mismo kay Reinhard Flukled. Tahimik na tumitig si Kane kay Starfish. Tapos, napabuntong hininga. Ang ingay mo. Umiling siya, tila inis. Ganyan ba talaga kayong mga taga-atla? Puro kayo dada. Napakurap si Starfish. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Ikaw nga, ikaw ang pumatay kay Van, ang Thunder Emperor. Nag-alab ang kanyang galit. Ayos lang. Kung ganun, ito ang magiging dobleng paghihiganti ko. Muling bumuo ng sibat si Starfish. Isang atake ang kanyang inihanda. Isang atakeng makakapawi ng lahat ng kanyang hinanakit. Ngunit bago pa siya makapagsimula, Kane, tumakas ka na. Isang tinig ang sumigaw. Ang prinsesa, pinanood niya ang nagbabadyang panganib. Kung magpapatuloy ito, si Kane ang siguradong mapapahamak. Ngunit ngumiti si Kane at mahina siyang tiningnan. Sa isang seryosong tinig, sinabi niya, "Salamat sa pagbabantay sa akin. Pero ako na ang bahala rito." Gising na ako. Napatigil ang prinsesa. Muling sumagi sa isip niya ang nakaraan. Noong huling lumaban si Kane sa Thunder Emperor, sinabi rin nito ang eksaktong parehong bagay. Ako na ang bahala. At noon, inisip niyang pabigat lang siya. Kaya umatras siya, at hinayaan siyang lumaban. Pero ngayon, dapat ba siyang muling magtiwala kay Kane? Sa huli, tumanggo siya. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. At saka siya umatras, lumayo sa labanan. Ngunit hindi yun binigyan ng pansin ni Starfish. Sa isang iglap, 1,000 sibat ang kanyang binuo sa ere. Masama ang naging desisyon mo, Kane. Wala kang laban sa akin ng isa-isa. Ngunit ngumiti lang si Kane. At mahinang nagsalita. Alam mo, ganyan din ang sinabi ni Van, ang Thunder Emperor. Ibig sabihin ba, gusto mong mamatay sa parehong paraan? Napuno ng galit si Starfish. Kung akala mong magagawa mo yan, subukan mo. Sa isang iglap, libo-libong sibat ang lumipad papunta kay Kane. Ngunit sa isang mabilis na palo ng kanyang espada, durog, nagkalasog-lasog sa ere ang lahat ng sibat ni Starfish. Ngunit isang bagay ang napansin ni Kane. Nang lamapat ang kanyang espada sa sibat ni Starfish, nagsimulang matuno ang kanyang espada. Ano to? Napaatras si Kane. Parang, hinigup ng sibat ang kanyang sandata. At sa kanyang pagkagulat, isang sibat ang lumusot sa kanyang sikmura. Og! Nanginginig si Kane. Duguan siyang lumuhod, pilit na bumabawi sa kanyang balanse. Si Starfish, tumawa, malakas, malamig, hahaha. Saksihan mo, Kane. Ito ang tinatawag kong Metallic Massacre. Ang kapangyarihan ko ay wasakin ang metal at higupin ito. Anumang bagay na metal, nagiging lakas ko. Gamulong ang dugo mula sa sugat ni Kane. Ngunit napansin niya, hindi tumitigil ang pagdurugo niya. At doon niya naunawaan, hindi lang espada ang kontrolado niya, pati ang metal sa dugo ko. Ngumiti si Starfish. Matulis kang bata. Ngunit kahit sino, mahihirapang maniwala sa kakayahan ko. Pero ito ang aking tunay na kapangyarihan. Naisip ni Kane ang kapangyarihan ni Starfish. Parang katulad ito ng mga epekto ng deep sea treasure na naabsorb ko. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Si Starfish ay sumisipsip ng metal. Samantalang si Kane, tunaw ang ginagawa rito. Magkasalungat, ngunit kahit na kaya niyang tunawin ang metal sa bilis ng kidlat. Imposibleng gawin yun habang inaatake siya. Kung ganon, ang tanging paraan ay atakihin muna si Starfish. Sa isang iglap, nasa likuran na ni Starfish si Kane.
Mabilis siyang umatake, ngunit ngumisi lang si Starfish. Walang kwenta, sa isang malakas na tunog, ang mga sibat sa paligid niya ay biglang nagbago ng anyo. Naging matatalas na tinak, matutulis, nakakamatay. Biglang huminto si Kane sa ere. Agad siyang umatras. Hindi niya pwedeng ituloy ang suntok niya. Ang kapangyarihan ko, hindi lang pang-atake. Pwede rin itong pang-depensa. Kaya anumang mandirigmang gumagamit ng metal, hindi mananalo laban sa akin. Napakagatlabi si Kane. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ni Starfish. Isang napakahirap na kakayahan ng kanyang kinakalaban. Parang kapangyarihan ng lalaking yun sa X-Men. Pero kahit gaano pa ito kalakas, lahat ng kapangyarihan ay may kahinaan. Nagsimula siyang tumingin sa paligid. Napansin niya ang mga metal na bumabalot kay Starfish. May butas ang mga ito. Ngumiti si Kane. Gets ko na. Ina-adjust mo ang lakas ng bawat proteksyon mo sa pamamagitan ng pagmamanipula ng metal, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Starfish. Ano? Ngunit agad siyang ngumisi. Kahit na alam mo, wala kang magagawa. Sa loob ng 0.1 segundo, kayang-kaya kong manipulahin ang depensa ko. Hindi mo ito mababasag. Ngunit ngumiti si Kane. Talaga, tingnan natin kung mas mabilis ako. Biglang naglahong parang kidlat si Kane. Mabilis siyang gumalaw sa lahat ng direksyon, hinahanap ang kahinaan ng depensa ni Starfish. At matapos ang ilang segundo, jackpot! Isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sinuntok niya ang hangin. Ang kanyang kamao ay bumalot ng walang hanggang enerhiya. At sa isang iglap, sumugod si Kane. Ang kanyang kamao ay tumagos sa mga metal na proteksyon. At isang direktang suntok ang tumama kay Starfish sa sikmura. Lumipad si Starfish pabalik sa yama. Nabasag ang mga bato habang bumangga ang katawan niya rito. Pilit siyang bumangon, nanginginig. Aba, kung hindi gumagana ang espada mo, gagamitin mo na lang ang kamao mo, ha? Napaka-primitive ng paraan mo ng pakikipaglaban. Ngunit ngumiti siya, pero aaminin ko, ayos yung atake mo. Pero, sapat na ba yon? Napatigil si Kane, may butil ng pawis na gamulong sa kanyang noo. Kung hindi gumagana ang espada ko, at hindi rin gumagana ang suntok ko, ibig sabihin ba, mahina siya sa magic. Ngunit agad niyang napagtanto ang isang malaking problema. Yubos na ang mana niya. Hindi siya makagamit ng mahika. Wala akong choice. Kailangan kong subukan ang bagong espada ko. Naisip niya si Miss Tyne, ang banal na espada na ginawa ni Kyle Sama para sa kanya. Hindi niya alam kung handa na ito, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Binuksan niya ang kanyang mimik. Ibigay mo sa akin ang espada. Dahan-daang bumukas ang bibig nito. At sa loob ng isang iglap, lumabas ang espada. Nag-aapoy sa enerhiya. Naglalabas ng banal na aura. Nanlaki ang mata ni Kane. Anong nangyayari? At doon niya napansin, may palatandaan sa espada, ang senyales na sinabi ni Kyle Sama. Kapag lumitaw ito, ibig sabihin, ang espada ay ganap nang natapos. Hindi makapaniwala si Kane. Hindi ko akalaing, tapos na ito. Handa na ang banal na espada, Miss Tyne. Hawak ang espada, itinutok ito ni Kane kay Starfish. Ngunit si Starfish, nanliit ang kanyang mata sa pagkalito. Anong hawak mong basura, Kane? Ngumiti si Kane. Ito ang sikreto kung sandata na papatay sa'yo. At sa halip na matakot, tumawa ng malakas si Starfish. Ha, ikaw ba'y pinaglalaruan mo ako? Sa tingin mo, mapapatay mo ako gamit yan. Nakakatawa, ibinuka niya ang kanyang mga braso. At sa isang iglap, libo-libong sibat ang lumipad sa hangin. Dudurugin kita, libo-libong sibat ang lumipad kay Kane. Ngunit ngumiti lang si Kane. Pagsisisihan mo ito. At sa isang iglap, sinalubong niya ang lahat ng sibat. Isa-isa niyang pinagbabagsak at winasak ang mga ito sa ere, hanggang sa wala nang natira. At sa huling pagkawasak, nanlaki ang mata ni Starfish. Ano yang espada mo? Nagulat si Starfish, ang mga pilak na sibat ko, winuwasak lang ng kahoy na espada na yan. Ngunit pinaalalahanan siya ni Kane, masyado pang maaga para mabigla ka. Plano niyang putulin ang mga braso ni Starfish. Sa isang iglap, sa bilis ng liwanag, sumugod siya at pinutol ang dalawang braso nito kasabay ng isang malakas na pagsabog. Namilog ang mga mata ni Starfish, hindi makapaniwala. Paano ito posible?
Paano nagawa ng isang batang tulad mo na saktan ang numero 1 ehekutibo ng ATLA? Sigaw niya, puno ng galit at pagkalito. Ngumiti lang si Kane. Ano, kumusta ang pakiramdam ng maputulan ng braso gamit ang isang kahoy na espada? Napaupo sa lupa si Starfish, sumisigaw, ibig sabihin, ang espadang yan, isang mahiwagang espada. Sigurado siyang nakipagkasundo si Kane sa isang espiritual na kontrata upang magamit ito. Lalo pat sa bilis na ipinakita ni Kane, tiyak niyang nagbayad ito gamit ang sariling life force. Ngunit malamig na sumagot si Kane. Hindi ko alam kung anong naiisip mo, pero hindi ito mahiwagang espada. Huwag mo akong lokohin, sigaw ni Starfish, galit na galit. Kung hindi ito mahiwagang espada, ano ito? Sa gigil, sinimulan niyang buuin muli ang mga naputol niyang braso. Umalangaw-ngaw ang boses niya habang sinasabi, tapusin na natin ito. Sumugod siya ng buong puwersa, handang punitin si Kane. Ngunit nanatiling walang reaksyon ang bida. Alam mo ba, Starfish, aniya, simula pagkasilang ko, hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko sa kahit anong laban. Ang dahilan, walang espadang kayang tumanggap ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, hawak na niya ang Diyos na espadang Mistine. Sa unang pagkakataon, makakalaban siya ng buong lakas. Kung ganun, aniya, sana kayanin mong salubungin kahit isang atake ko. Sa isang iglap, naputol ang katawan ni Starfish sa isang mabilis na ihip ng espada. Sumabog ang paligid sa tindi ng puwersa. Ang number 1 ehekutibo ng ATLA. Pinulbo sa isang palo lang. Napahinga ng malalim si Kane. Ganito pala ang pakiramdam, ang buong lakas na paghawak sa espada. Naaalala niya ang kanyang lolo, palaging sinasabi na, masarap ang pakiramdam ng paghawak sa espada. Pero noon, hindi niya ito naintindihan. Ngayon, alam na niya, lumapit siya sa bangkay ni Starfish. Sigurado siyang may dala itong impormasyon tungkol sa ATLA. Sinimulan niyang halugugin ang katawan nito, hanggang sa may makuha siyang memory card. Aalamin ko kung anong nilalaman nito, sabi niya. Pero biglang, nanlabo ang paningin niya. Nagwawala ang mundo sa kanyang paligid. Dahil sa matinding atake, nawawalan na siya ng dugo. Patuloy pa rin ang pagdurugo sa kanyang bewang, hindi pa ito naghihilom. Kane, napalingon siya sa isang tinig, ang prinsesa. Napamulagat ito nang makita siyang duguan. Gaano kalala ang sugat mo? Tanong nito, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi na nakasagot si Kane. Nawawalan na siya ng malay. Sakto ang dating mo, bulong niya bago mawalan ng ulirat. Pakiingatan mo ang data chip na ito. At sa isang iglap, bagsak. Napasigaw ang prinsesa. Huwag mong sabihin, patay na siya. Ngunit biglang, gotcha, hindi siya patay. Napasapo sa noo ang prinsesa. Pangalawang beses na to, lagi kang hinimatay. At habang walang malay si Kane, isang panaginip ang dumating. Ngunit hindi lang ito isang basta panaginip, sobrang linaw nito, parang totoong nangyayari. Sa loob ng kanyang panaginip, narinig niya ang sariling tinig, tawa ng tawa. Hey, sa wakas, sinira ko na ang balanse ng mundo, at ang ganda niyang tingnan. Tumingin siya sa isang babae sa harapan niya. Hindi ba, Miss Light na naghahanap ng katotohanan? Ang babaeng ito, si Sectina. Kilala bilang liwanag ng katotohanan. Ngunit sa galit nito kay Kane. Hayop ka, sigaw niya, sinira mo ang mundo, dapat kitang patayin. Ngunit sinaman lang siya ng tingin ni Kane. Ha, talaga bang iniisip mong kaya mo akong patayin? Umalangaw-ngaw ang boses niya, subukan mo kung kaya mo. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, pinalabas niya ang kanyang madilim na aura. Ang huling labanan ay nagsimula. Dumaan ang sandali, 1,000 sundalo, kasama si Serena, ang sumugod sa kanya. Wow! Sigaw nila, sabay-sabay na umatake. At nang bumangga si Kane sa kanila, para itong pagsabog ng nuclear bomb. Sa isang iglap, lahat ng sundalo bumagsak. Dalawa na lang ang natitirang nakatayo, si Kane at si Sectina. Lahat ng iba, patay. Napaluhod si Sectina, duguan, nanginginig sa galit. Bakit? Bakit kailangan nilang mamatay lahat? Sumisigaw siya. Kung maibabalik ko lang ang oras, pinatay na sana kita noon pa lang. At biglang, nagising si Kane, habol ang hininga. Panaginip na naman. Napatingin siya sa paligid at napansin niyang nasa isang pangsamantagal na tuluyan siya. May ilang distansya mula sa kanya, nakita niyang mahimbing na natutulog ang prinsesa.
Napatitig din siya sa banal na artifact na nasa ulo nito. Mukhang nagugat na ng maayos ang artifact, bulong ni Kane. Buti naman, dahil talagang pagmamayari ito ng prinsesa. Naramdaman niyang hindi na masyadong masakit ang kanyang katawan, kaya tiningnan niya ang kanyang sugat. Napansin niyang maayos itong binalutan ng benda ng prinsesa. Alam kong ang mga kalaban ko ay napakalalakas, pero hindi ko pa rin matanggap na nawalan ako ng malay ng 2 beses. Napabuntong hininga siya, at heto na naman ang panaginip na yun. Katulad ito ng huli niyang panaginip kung saan pinatay siya ng prinsesa. Pero ngayon, naging mas malinaw at mas detalyado pa ito. Ito na ba ang kapalaran ko? Tanong niya sa sarili. Kahit anong piliin kong landas, haantong pa rin ba ako sa pagwasak ng mundo? Kung ganun, paano pa siya mabubuhay? Saan pa siya titira kung siya mismo ang sisira sa lahat? Ano bang problema sa mga panaginip na to? Ito ba ay mga panaginip mula sa ibang dimensyon? O bangungot ng aking hinaharap? O ng aking nakaraang buhay? Nalilito pa rin siya ng biglang. Ay, nako, nagising ng bigla ang prinsesa. Pagtingin niya sa oras, hala, nakakatulog ako. Napangisi si Kane. Sa wakas, nagising ka na rin. Tumingin sa kanya ang prinsesa at nagtanong, nagawan mo bang makipag-ugnayan sa ikalawang kontinente? Umiling ang prinsesa, hindi. Sa tingin ko, may ginawa ang Atla, hindi gumagana ang kahit anong code ng komunikasyon natin. Napasimangot siya, sayang. Ang dami pa namang hirap na pinagdaanan natin para lang makuha ang communication device na to. Ano na ang gagawin natin ngayon, Kane? Napaisip ang binata. Kahit gamitin pa niya ang mga koneksyon niya at magpa-arrange agad ng isang airship, hindi sila aabot sa oras. Wala akong ibang pagpipilian. Napakagatlabi siya. Kailangan niyang gamitin ang lihim na code na ibinigay ng kanyang lolo. Ipahiram mo sa akin ang communication device, utos niya sa prinsesa. Habang inilalagay niya ang espesyal na code sa device, hindi mapigilan ng prinsesa na magtaka. Anong code yan? Tanong niya, ngunit ngumiti lang si Kane. Malalaman mo rin, Big. Biglang tumunog ang communication device. Isang pamilyar na tinig ang nagpatigil sa prinsesa. Hindi ko inaasahan na tatawagan mo ako. Sobrang minamaliit mo yata ako. Nanlaki ang mata ng prinsesa. Sandali lang. Hindi ba yan, ang boses ng ama ko? Paano nagawang kontak ni Kane ang hari ng mga halimaw? Sa kabilang linya, isang boses ang sumigaw. Bakit hindi ka sumasagot? Sumagot ka, Reinhard von Euclid, hayop kang magnanakaw. Ang Beast King ay galit na galit. Ano bang iniisip mo, Reinhard? Ninakaw mo ang banal na artifact ng aming kaharian. Sinabi rin niya na si Reinhard ay nag-iwan pa ng isang malas na liham na nagsasabing, hihiramin ko muna ang artifact at ibabalik ko rin ito mamaya. Pakiingat na lang ang communication device. Reinhard, sumagot ka ng mabilis o hindi, magagalit ako ng todo. Ngunit biglang, Ama, nag-freeze ang Beast King. Shay, ako ito, Ama, naririnig mo ba ako? Nanginginig ang boses ng Beast King. Anak ko, Shay, bakit nasa iyo ang communication device na ito? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, Ama. Pero una sa lahat, sinigurado niyang walang ibang tao sa paligid ng kanyang ama. Ama, may ibang tao ba sa tabi mo? Wala, mag-isa lang ako. Bakit? Sagot ng Beast King. Nakahinga ng maluwag ang prinsesa. Buti naman, hindi natin pwedeng hayaang may ibang makarinig nito. At saka siya nagsimula. Ipinaliwanag niya ang balak ng Atla Organization, ang plano nilang salakayin ang 4 na kontinente. Matapos marinig ang lahat, napahampas ng mukha ang Beast King. Aking Diyos! So, paparating na pala ang Atla upang sakupin ang aking kontinente. Muli siyang napailing. Anong klase akong hari kung hindi ko man lang ito napansin? Napakawalang kwenta ko. Nagbuntong hininga siya. Shay, napakagaling mong hanapin ang mahalagang impormasyong ito. Ngunit umiling ang prinsesa. Hindi ako ang nakahanap ng impormasyong ito, kundi si. Ngunit biglang tinakpan ni Kane ang kanyang bibig. Huwag mong sabihin, bulong niya. Napansin ito ng prinsesa, kaya agad niyang binago ang usapan. Ama, isa pa, gusto kong linawin ito, hindi traidor ang kuya ko. Huwag mo siyang ikulong. Tahimik ang Beast King, hanggang sa sinabi niya, sige, naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. At sa huling sandali, tinanong siya ng kanyang ama, Shay, paano mo nakuha ang communication device na yan?
Iyan ay para kay Reinhardt lang. Bumulong si Kane sa tainga ng prinsesa. Pakisuyo, gumawa ka na lang ng palusot. Kung kaya mong magsinungaling, gawin mo. Sumunod ang prinsesa. Bigla siyang gumawa ng ingay na parang nawawala ang signal sa koneksyon, at pagkatapos, ibinaba niya ang tawag. Matapos nito, napabuntong hininga si Kane. Hindi ko pwedeng sabihin sa Beast King na ako ang apo ni Reinhardt, bulong niya sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit nasa kanya ang communication device. Bagaman pakiramdam niya ay napaniwala nila ang Beast King sa pagkakataong ito, alam niyang hindi magtatagal bago lumabas ang katotohanan. At ngayon, oras na para sabihin niya ang totoo sa prinsesa. Hindi lang tungkol sa banal na artifact, kundi pati na rin ang kanyang tunay na pagkatao. Matapos mag-isip sandali, tumingin siya sa prinsesa at sinabing, "Makinig kang mabuti." Ilang sandali ang lumipas, at naikwento niya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Nanlaki ang mata ng prinsesa. Ano? Halos mapasigaw siya sa gulat. Ibig mong sabihin, apo ka ni Reinhardt von Euclid, ang dakilang pinuno. Tumango si Kane. Oo, napanganga ang prinsesa. Ngayon lang niya napansin, may pagkakahawig nga si Kane kay Reinhardt. Pero bakit hindi mo pwedeng sabihin sa ama ko? Tanong niya. Hindi mo naman ninakaw ang artifact, di ba? Hiniram mo lang naman ito. Balak mo pang ang isa uli. Ngunit umiling si Kane. Huwag na nating banggitin pa iyon. Alam niyang mainitan ang ulo ng Beast King at mahilig sa laban. Kapag nalaman nito na siya ang nagnakaw ng banal na artifact, siguradong papadala siya nito sa kabilang buhay. Sa halip, binago ni Kane ang usapan. Ano ang laman ng memory card na nakuha natin? Tanong niya sa prinsesa. Marami, sagot ng prinsesa. Hindi pa nga natin kayang tingnan lahat. Ipinakita niya ang data chip at ipinasok ito sa isang device. Pagpasok pa lang, bumaha na ang impormasyon sa screen. Biglang may napansin si Kane, isang pamilyar na mukha. May itinuro siyang larawan. Sandali, hindi ba siya si Cetina? Ang liwanag na humahabol sa katotohanan. Si Cetina ay isa sa 3 konstelasyon na may malalim na kaugnayan kay Kane. Kilala rin siya bilang ang mangkukulam ng 3 kontinente. Pero bakit siya nandito sa data chip ni Starfish? Nagtaka si Kane at sinimulang tingnan ang iba pang impormasyon tungkol kay Cetina. Nakasaad doon ang petsa ng kanyang kapanganakan, tirahan, at iba pang mahahalagang detalye. Bakit iniimbestigahan ng Atla ang mga kilos niya ngayon? Bulong ni Kane. Sa kanyang pagkakaalala, 7 taon pa mula ngayon dapat unang lilito si Cetina. Ayon sa kanyang lolo, si Cetina ang Panginoon ng Turing Mekanikal, na kanyang sinakop 10 taon na ang nakalipas. Nang lumipat siya sa ibang file, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakasaad sa dokumento na siya ay patay na. Ano tong kalokohan? Nakalista siya bilang isang patay na tao. Naalala niya ang sinabi ni Starfish noon. Hindi ba pinatay ka ni Reinhardt? Paulit-ulit itong umalangaw sa kanyang isipan. Wala nang nagiging makatuwiran. So si Cetina ang nagsabi kay Starfish na patay na ako. Bulong niya, ano ang nangyayari dito? Pero wala siyang oras para pag-isipan ito ngayon. Agad niyang kinopya ang lahat ng impormasyon mula sa data chip. At sa kanyang pagkagulat, may isa pang nakatatakot na revelasyon. Ang rate ng pananakop sa 3 kontinente ay 0%. Nagulantang ang prinsesa. Ano yun? Ibig sabihin ba nito? Mali ang impormasyon natin mula sa Barica Monitoring Station. Oo, sagot ni Kane. Sa tingin niya, mas updated ang impormasyon ni Starfish kaysa sa kanila. Itinuro niya ang isa pang larawan. Mukhang naibalik na ng 3 kontinente ang lahat ng mahalagang makinaryang ninakaw ng Atla. Pati nga ang Ample Factory. Naaga nila pabalik 3 oras lang matapos itong masakop ng Atla. Napaisip siya, hindi ko alam kung paano nila nagawa iyon. Pero sino ang maaaring may sapat na lakas para talunin ang Atla? Sinabi ng prinsesa, imposible yan, maliban na lang kung alam na nila ang mangyayari bago pa ito maganap. Napatingin si Kane sa kanya. Ha, ibig mong sabihin, parang hinulaan nila ang hinaharap. At dito na siya nagsimulang magduda. Pwede kayang, si Lolo. Alam niyang lahat ng sinabi ng kanyang lolo ay laging nagkakatoto. Pero hindi niya inakalang maaaring alam na nito ang hinaharap. Ngunit, hindi siya makikialam sa ganitong bagay. Bumalik ang tanong ng prinsesa. Ano ang gagawin natin ngayon?
Tumayo si Kane at sagot niya. Una, pupuksain natin ang natitirang matataas na opisyal ng Atla. Pagkatapos, babalik tayo sa sentral na kontinente. Mula roon, lilipat tayo sa ibang kontinente para maghanap ng karagdagang impormasyon. Naniniwala si Kane na, kapag nalaman ng boss ng Atla ang pagkamatay ng kanyang mga opisyal, babalik ito sa sentral na kontinente. At pagdating doon, makaharap na niya ang tinatawag na Absolute One. Ang pinuno ng Atla, walang nakakaalam kung sino o ano talaga siya, ni pangalan, edad, o kung saan siya nagmula. Ang tanging alam ng lahat ay, tinatawag siyang Absolute One. At siya ay may hawak na makapangyarihang sandata. Biglang nagtanong ang prinsesa, sa tingin mo, kaya mo siyang talunin? Matalim ang titig ni Kane. Hindi ko alam. Hindi ko malalaman hanggat hindi ko siya nakakaharap. Pero sa ngayon, malamang, matatalo ako. Naisip niya ang liham na iniwan ng kanyang lolo. Kung ang lahat ay susunod sa sinabi ko, mamamatay ka sa kamay ng Atla. At kung totoo ang sulat na iyon, maaari ngang ito na ang kanyang katapusan. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.